Ang kaharian ng Mayan ay nasa kasukdulan ng kanyang kasaganaan at kapangyarihan, ngunit ang mga pundasyon ng imperyo ay nagsimula ng gumuho. Naniniwala ang mga pinuno na dapat nilang itayo ang mas maraming mga templo at isakripisyo ang higit pang mga tao o ang kanilang mga pananim at ang mga mamamayan ay mamamatay. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Apocalypto mula sa taon ng 2006. Ang mga lalaking ito na pininturahan ng kulay asul ay mga alipin na dati nang nasakop ng tribong Mayan. At matapos na isakripisyo ang ilan sa kanila ng mga Mayan upang hilingin ang pabor ng kanilang Diyos, ang iba pa ay dinala sa isang arena at doon ang mga nahuling alipin ay gagamitin bilang target practice ng mga Mayan. Ang general ng mga Mayan ay pinakawalan ng dalawa sa alipin at sinabi sa kanila na tumakbo at kung mararating at malalagpasan nila ang maisan, sila ay malaya ng mabuhay. Nagsimulang maghagis ang mga Mayan ng sibat, bato at mga palaso patungo sa kanila at kalaunan ang dalawang alipin ay napatay. Pagkatapos ay pinakawalan ng general ang dalawa pa at ang isa sa kanila na si Jaguar pa ay nagsimulang tumakbo ng paikot-ikot at ginawa itong mas mahirap para sa mga Mayan na tamaan siya. At isa pang alipin ay sinundan ng kanyang diskarte, ngunit una itong namatay nang tumusok ang isang sibat sa kanyang ulo. Pagkatapos ay nasugatan si Jaguar at bumagsak ito sa sahig at ang anak ng kanilang hepe ang may pananagutan sa pagpatay sa sugatan, kaya sinimulan ito sa isa sa mga alipin. Pagkatapos ay lumapit ito kay Jaguar upang tapusin siya, gayunpaman kinuha ng lalaki ang kutsilyo at itinusok ito sa kanyang lalamunan at nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makatakas. Nagalit ang hepe ng Mayan dahil ang kanyang anak ay mamamatay na, kaya inutusan nito ang lahat ng kanyang tauhan upang habulin si Jaguar. Tumakbo ang lalaki sa loob ng gubat habang hinahabol siya ng mga Mayan at alam niya kung paano kumilos sa lupain at dinala ang hepe ng Mayan sa isang bitag. At si Jaguar ay isang magaling na hunter kasama ang kanyang ama na si Flint at ang tribo nito. Habang isang araw nakita nila ang isa pang tribo at hiniling ng kanilang hepe na dumaan sa kagubatan at pinahintulutan sila ni Flint na gawin ito. Sinabi ng pinuno ng isang tribo na ang kanyang nayon ay patay na at naghahanap ito ng bagong simula, isang bagong lugar kung saan maaaring magsimula ang kanyang tribo. At nang maglaon, tinawag ni Flint ang kanyang anak at sinabi na ang pinuno na nakilala nila ay natatakot at yun ang ugali na dapat iwasan ni Jaguar at dapat na mamuhay ito ng walang takot. Samantala ang natitirang bahagi ng tribo ay tumatawa sa isang malaking lalaki na nahihirapan mabuntis ang kanyang asawa. Ang kanyang biyenan ay pinipilit siya, ngunit nagkakaroon pa rin ito ng problema na mabuntis ang kanyang asawa. At sa gabi nagtipon ng tribo at isang matandang lalaki ang nagsimulang magsalita tungkol sa isang propesya at sa pamamagitan ng isang kwento sinabi nito na ang mga tao ay sakim at hindi nasisiyahan kailanman. At sa umaga umatake ang mga Mayan at nahuli ang tribo ng sorpresa at nagawang ikulong ang ilan sa kanila, karamihan ang babae at lalaki. Mabilis na tumakbo si Jaguar at tinago ang kanyang asawa at anak sa isang hukay at pagkatapos bumalik ito sa tribo at nakipaglaban kay General Middle Eye, gayunpaman siya ay nahuli rin. Naiintindihan ni Middle Eye na si Jaguar ay may koneksyon kay Flint at upang parusahan ng lalaki sa pagpupumiglas, pinatay nito ang kanyang ama. At pagkatapos sinuri nito ang butas, ngunit wala itong nakita at sa halip pinuto nito ang tali na ginamit ni Jaguar upang ibaba ang kanilang mga sarili, at ibig sabihin na sila ngayon ay natrap na sa hukay. Ang lalaki at babae sa tribo ay dinala, ngunit ang mga bata ay naiwan at ang kanilang mga ina ay walang magawa kundi umasa sa kanilang kaligtasan. At sa lalong madaling panahon dinala ng mga Mayan ang mga alipin sa isang nayon na nakahiwalay at isang batang babae lamang ang buhay sa lugar, ngunit nagbabala ang mga Mayan na lumayo sa kanya dahil ang bata ay may sakit. Sinubukan ng batang babae na lumapit sa kanilang, ngunit itinulak ito pabalik ng mga Mayan nang biglang binago ng babae ang kanyang pag-uugali nang tumingin ito kay Jaguar. Pagkatapos ay kinausap nito ang mga Mayan at nagtanong kung gusto nilang malaman kung paano sila mamamatay. Nagsimulang magsalita ang batang babae ng kakaibang salita at tinakat ang mga Mayan na nagpas siyang lumayo nang walang anumang ginagawa. At sa lalong madaling panahon dinala ang mga alipin sa isang pamilihan at ang mga lalaki ay pininturahan ng asul habang ang mga babae ay binenta bilang mga alipin. At nang handa ang mga ito, sila ay dinala sa pyramid at doon isang tila pari ang nakipag-usap sa karamihan at sinabi na ang kanilang mga pananim ay namamatay na at upang harapin ang sitwasyon na ito kailangan nilang gumawa ng ilang sakripisyo upang masiyahan ang mga Diyos. Ang unang lalaki ay isinakripisyo at inalis ng pari ang kanyang puso at pagkatapos pati na rin ang ulo nito, at matapos na isakripisyo ang dalawang bihag kinuha ng mga Mayan si Jaguar sa altar. Samantala ang kanyang asawa ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam tungkol sa kanya at sa kaparehong oras naramdaman ni Jaguar na hindi ito ang kanyang oras upang mamatay habang itinaas ng pari ang kanyang kutsilyo sa hangin at naganap ang isang solar eclipse at ang lugar ay nabalot ng dilim.
Inihinto ng Mayan ang seremonya sa paniniwalang ang mga Diyos ay sinusubukan na magpadala ng isang mensahe. Hiniling ng pari sa mga Diyos na ibalik sa kanila ang kanilang buhay at lumayo ang buwan sa araw at naniniwala ang mga Maya na ito ay senyales na nasiyahan ang mga Diyos kaya tinihil nila ang pagpatay sa mga alipin. Gayunpaman ang mga taga-ibang tribo ay hindi pa rin nakaligtas at sila ay dinala sa isang arena. Ang hepe ng mga Mayans na si Zero Wolf ay sinabi sa kanyang mga tauhan na ihanda ang mga alipin at sinabi rin ito sa kanyang anak na si Cutrock na pumunta at tumayo malapit sa taniman upang tapusin ang sugatan. Pinakawalan ni General Middle Eye ang dalawang unang alipin na sinubukang tumakbo ngunit pareho silang napatay. Ang isa sa kanila ay tinamaan ng isang bato at ang isa naman ay sa pamamagitan ng sibat. At ngunit dahil hindi pa sila patay lumapit si Cutrock at tinapos sila at pagkatapos sinemyasan nito ang mga Mayans na magpadala ng mga bagong alipin at pinakawalan ni Middle Eye ang dalawang bagong alipin at pareho silang tinamaan ngunit sa pagkakataon na ito napatay ni Jaguar si Cutrock. Napansin ni Zero Wolf na naglalakad ng kakaiba ang kanyang anak ngunit napagtanto na patay na ito. Mabilis na tumayo si Jaguar at tumakbo papalayo habang sinusuri ni Zero Wolf ang kanyang anak at labis itong nabaliw sa nangyari at tumakbo upang habulin si Jaguar upang patayin siya. Nakakuha si Jaguar ng pagkakataon na makatakas at tumakbo ito sa bukirin ng mais at napunta sa isang lugar na maraming bangkay ang tinapon. At sa kabutihang palad na gawa nito na makapasok sa kagubatan at sa kapaligiran na ito nagkaroon siya ng kalamangan laban sa mga humahabol sa kanya. Umakyat ito sa isang puno upang magtago ngunit ang kanyang dugo ay tumutulo at dumadaloy sa ilang mga dahon. At habang tumatakbo ang mga Mayan sa kagubatan isang patak ng dugo ni Jaguar ang tumulo sa likod ni Middle Eye at sa kabutihang palad hindi ito napansin ni Middle Eye habang tumatakbo ito. At sa kabilang banda nakasalubong ni Jaguar ang isang agresibong puma kaya alam nitong kailangan niyang tumakbo. Samantala napansin ng hepe ng Mayan ang patak ng dugo sa balikat ni Middle Eye at pinagpalagay nito na si Jaguar ay nagtatago sa mga puno. Nagsimulang makarinig ang mga Mayan ng tunog na kumakaluskos sa kagubatan ngunit hindi nila namalayan na kahit si Jaguar ay may isa pang tinatakbuhan para iligtas ang kanyang buhay. Naniniwala ang mga Mayan na si Jaguar ay hangal at siya ay tumatakbo patungo sa kanila. Gayunpaman napagtanto nila na nagkamali sila nang sinubukan nilang pigilan si Jaguar. At sa mga sandaling yon ang puma sa likod ni Jaguar ay nakita ang pagkakataon na umatake sa Mayan at kinagat ito sa kanyang mukha. Nagawa ni Jaguar na makatakas habang ang mga Mayans ay pinatay ang puma at ang isa sa kanila ay nagkomento na ito ay isang senyales para iwasan na si Jaguar. Ang unang senyales ay binigay na sa kanila sa altar kaya ito ang pangalawang senyales at sa kabila ng mga sinabi nito inihayag ni Zero Wolf na hahanapin nila si Jaguar at papatayin ito. Samantala hindi nagaksaya ng oras si Jaguar at binalatan nito ang isang puno at ginamit ang piraso ng kahoy upang alagaan ang kanyang sugat. At sa kasamaang palad nahanap siya ng mga Mayan at nagsimulang tumira ng mga palaso sa kanya at nagsimula itong tumakbo ng mabilis hanggang sa marating nito ang isang talon. Ang mga Mayans ay inabutan siya kaya nagpa siya itong tumalon sa talon at matapos na mahulog lumabas ito ng buhay mula sa tubig at ang kulay asul na pintura ay nawala sa kanyang katawan at nangangahulugan na hindi na siya isang alipin. Hindi siya alipin sa ibang tao at hindi rin siya alipin sa kanyang takot habang sumigaw ito sa mga Mayan sa pamamagitan ng pagsabi sa kanila na ito ang kanyang tahanan at siya ang mangangaso sa lugar sa loob ng maraming taon kasama ang kanyang ama at ang kanyang tribo. Ang mga Mayan ay hindi siya maabot nang hindi nag-aaksaya ng oras kaya sinabi ng isa sa mga lalaki na dapat na silang huminto at mas lalo itong ikinagalit ni Zero Wolf na sinaksak ang kanyang sariling tauhan. Pagkatapos ay inutusan nito ang lahat ng kanyang tauhan na tumalon sa tubig tulad ng ginawa ni Jaguar at walang sumubok na tumanggi sa kanya. Tumakbo si Jaguar sa kagubatan ngunit nauwi ito sa pagkakahulog niya sa isang kumunoy at halos muntik na itong lumubog ngunit nagawa nitong makaalis sa lugar. At ginawang pagkakataon ng isang masamang sitwasyon nakahanap ito ng paraan upang magamit ang putik sa katawan niya. At nang maabutan siya ng mga Mayan kumuha si Jaguar ng bahay ng pukyutan at winasak ito sa lupa habang ang mga bubuyog ay umatake sa lahat maliban kay Jaguar na nababalot ng putik. At sa kaparehong oras sinusubukan ng asawa ni Jaguar na humanap ng paraan upang makalabas sa hukay ngunit hindi niya ito magawa. Samantala nakita ni Jaguar ang bagong paraan upang tapusin ang ilan sa kalaban nito habang kinuha nito ang ilang matulis na patpat at nilagyan ito ng lason ng palaka. At nang maglakad ang Mayans malapit sa lugar inihagis nito ang matatalim na patpat sa kanilang katawan at pinabagsak sila. At makalipas ang ilang sandali nagbago ang panahon at nagsimulang umulan ng malakas habang ang asawa ni Jaguar at anak ay nakakulong pa rin sa hukay na kung saan malapit ng mapuno ng tubig.
At kung hindi sila makakahanap ng paraan para makatakas sila ay malulunod at ang kanilang takot ay pansamantalang nawala nang makita nila si Jaguar na papalapit sa kanila ngunit nahanap siya ni Zero Wolf at tumira ng palaso patungo sa kanya. Nasugatan si Jaguar ngunit mabilis itong bumangon muli at tinanggal ang palaso mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tumitig ito kay Zero Wolf sa paraang hinahamon niya ito sa isang laban. Ang hepe ng Mayan ay kinuha ang kanyang kutsilyo sa paniniwalang ito na ang tamang oras upang patayin ang lalaki na pumatay sa kanyang anak. Tumakbo ito patungo kay Jaguar ngunit tinamaan ito ang isang nakakamatay na bitag na pumatay sa kanya at ang bitag na ito ay ginagamit ng lalaki sa nakaraan at ng kanyang ama upang pumatay ng mga hayop upang makahanap ng makakain. At sa hukay ang tubig ay tumaas at sinubukan ng ina ng bata na protektahan ang kanyang anak ngunit may isa pang sitwasyon na nangyayari dahil siya ay buntis isinilang nito ang kanyang bunsong anak na lalaki sa tubig. Samantala sinusubukan ni Jaguar na takasan ang dalawang natitirang Mayan gayunpaman nakita nito ang isang bagay na bumagabag sa kanya at nang makita siya ng Mayan nagulat din ang mga ito sa kanilang nakita. Tatlong malaking barko ang nakarating sa dalampasigan at dala ang mga Espanyol na mananakop ang mga Mayan ay humanga at nagpasya na lapitan ang mga ito. At sa kabilang banda bumalik si Jaguar sa hukay upang iligtas ang kanyang asawa at mga anak at nagkaroon nito ng instinct na kailangan nilang layuan ang mga Espanyol kaya dinala nito ang kanyang pamilya sa lugar kung saan maproprotektahan niya ang mga ito. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.